gusto ko makita nyo to. Naku, matindi po ito. Nakakatawa ito. O ano sabi? Sometimes you have to bend the law. Yes. But you're not breaking the law. Yo. Eto abogado, pinaglaruan na yung salita. Ano? You bend the law, pero you don't break the law. So, kasi pag sinabi mong yung bend the law, hindi mo siya mabibiyak. Hindi mo siya mababali. I-bend mo lang, konti lang. Ha? Sa salita, ang tawag namin dyan, sa mga kalalaki, hindi po ito kabastusan but this is reality. Oo. Ang ibig sabihin nito si Bongbong Marcos, walang todohan. Ulo-ulo lang. Ganon din yun. Inulo-ulo mo eh. Di ba? So, hindi niya babaliin ng batas, babaluktutin lang, pambihira. So, yan ang Secretary of Justice natin dati. Babaluktutin ang batas. Okay lang yun. Huwag mo lang baliin. Babaluktutin ang batas. Yaan din ang ombudsman natin ngayon. Naku, nakakatakot pagka ganyan ang nakaupo. Sige, tuloy. Yun naman ang malinaw doon. You're not breaking the law. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Pwede mong within the bounds. Within the bounds yan, di ba? Within the bounds. Within the bounds of law. Within the bounds. So, binaluktot mo lang yung batas. Teka, ito ang talong. Yung katulad sa kaso ng anak mo, na nahulihan, na nagpadala ng droga at ngayon ay biglaan na lang na di umano. Yan ay sinasabi ng taong bayan na bigla na lang nawala. So yun ay hindi breaking the law, bending the law. Ano yung bending the law? Yung pinasok ng compound ng KOJC ng 5,000 pulis at nagstay doon ng 16 days at sinabi ni Bongbong Marcos na wala namang pumasok na may baril pero may baril at wala naman silang search warrant pero nag-search sila. So yun ay bending the law. Hindi yung breaking the law. Yung bang ibig mong sabihin? Yung pagkidnap kay PRRD. Yun ba ay hindi natin pinadaan sa due process, hindi dumaan sa korte ng Pilipinas, yun ba ay bending the law o breaking the law? Ayun ang sinasabi ka natin eh. Pag ikaw ba nagpapadala ng mga droga dito, breaking the law o bending the law? Diyan tayo hindi magkakaintindihan eh. Yan yung sinasabi ni Cayetano. Pagka ang gagawa si Risa, amendments. Pag yung minority block ang gagawa, insertions. Pambir. Niloloko natin ang taong bayan nito. So baluktutin lang natin ang batas, wag nating babaliin. Baluktutin lang. If it will fit us, it's bending the law. If it fits the Dutertes, it's breaking the law. Ganon. Pag confidential funds ni BP Sara, that's breaking the law. Pag confidential funds ni Bongbong Marcos, bending the law. Wow, malupit. Ang lupit mo, boying. So, the rationale, you don't break the law. That's also the rationale for equity. Equity, di ba? Equity yun eh. Palakpakan naman. Sa mga kaabogaduhan, pinapanawagan ko kung may nanonood sa aking abogado, harinawa, kayo nang bahala dito sa sinasabing top-notcher pa di umano ng UP Law. Wow! Mga abogado, kayo na ha? Yan ang ombudsman natin. Okay? Bending, breaking. Risa, amendments, insertion. Nilyamas nyo na yung mga salita. Mga ano kayo. Next topic po. Grabe no, yung kanina clown. Eto, isa pang clown. Tingnan natin. Tingnan natin. Mga kababayan, nais kong ipakilala ulit ang ating paboritong kandidato para sa Senado. Yung paborito mo pala yan. Pinagtanggol mo pa. Alam mo na nga ang karakas niyan eh. Sabi pa nga ni BP Sara, dati pa, may kaso na yan. May kaso yan ng bribery. Paborito po pala yan. Kaya pala, ginawa mong House Speaker. Speaker of the House. Kaya pala, sa 3 taon na nagnanakaw, di umano ng kaba ng bayan,
Sa bandang huli mo lang. Sinita, bakit nagkaonsehan ba kayo? Nakoy, nahuhuli ka. Ito po ang ating minamahal na magiging senador, Martin Romualdez, na siyang nagpakita ng malasakit sa lahat ng naging biktima ng Yolanda. At Naku, siya pa ang nagkaroon na. Siya ba? Do you agree with this man? Siya raw ang nagmalasakit sa Yolanda. Sige nga, pakilagay nyo doon sa mga eto ba ang nagmalasakit talaga sa Yolanda o ito ang huling dumating? Tatanong lang, ha? Nagmalasakit? Bakit ninakaw di umano yung pondo para sa baha? Kung nagmamalasakit itong mama na ito, dahil nasa lanta ng bagyo, dapat nauunawaan niya ang kalagayan ng mga nababagyo. Ba't hinayaan niyang malunod sa baha ang mga kababayan natin? Yan ang sinasabi, di ba? Ito ang isa sa mastermind. O baka dalawa kayong mastermind. Nako! Nagsama yung magpinsan. O, di ba? O. Hinayaan yung malunod. Teka muna. Ngayon, diretso muna natin. pinagpatuloy niya sa kanyang pagpapasa ng mga batas para tulungan ang mga ating mga biktima. Teka muna. Bago tayo mapalayo, may napapansin ba kayo kay Tambi? Parang may something, no? Hindi, parang abnoy. Okay, there's nothing wrong kung mag-abnoy ka, okay? Sinasabi ko lang, may something di ba? Yung A pala niya, hindi isolated case. Meron talaga. Tingnan mo yung tsura. Pero hindi pa siya si Lolong niyan. Medyo payat-payat pa siya niyan. Hindi pa siya yung biggest crocodile in the world. Ngayon si Lolong na siya Lacson, teka muna. Anong prueba mo na may sayad si Kiko Barsaga? Doktor ka ba? Kasi kung titingnan mo lang yung itsura, palagay ko mas may mukha pang may sayad to si. Tingnan mo yung itsura. Okay? Hindi ko sinasabing may sayad siya. Pero kung ang basihan lang ni Lacson at saka ni Puno na may something si Kiko Barsaga at may sayad at wala naman silang medical records, I think it is very safe to say na dapat tawagin nyo rin may sayad to. Mas may mukhang sayad to si Tambi. You agree with me? Tama ba ako o tama-tama? Ayan, pakilagay dyan sa comment section. Kaya po, para magkaroon ng magandang serbisyo para sa taong bayan mula sa Senado, iboto po si Martin Romualdez para sa Senado. Kaya natalo Last mo na yan. Last mo na yan. Alam na ng taong bayan yung karakas nyo magpinsan. Alam na nila yung teamwork nyo. Alam na ng taong bayan yung sabuatan nyo. Yan ang pamilyang Marcos at Romualdez na nagpahirap sa bansang Pilipinas. Di umano. Bow.